ng Civil Service Commission, Office of Legal Affairs. Magandang umaga po, Attorney Ronquillo. Yeah, magandang umaga po sa inyong at sa lahat ng inyong tagapakinig at tagapanood. Opo, salamat po sa muli po nating huntahan ngayong umaga. Ang unang tanong po, nitong mga nakaraang araw po, usap-usapan po na si Senador Ronald Bato de la Rosa ay hindi raw po nagpapapasok dahil nga po dun sa pangamba ng warrant of arrest, pero siya po ay tumatanggap pa rin ng sahod. Ano po ba ang itinatakda ng CSC o ng batas pagdating po sa attendance po ng mga mambabatas? Sa mambabatas po, they are governed by a separate rule. Kasi po yung mga sinusunod nilang pamantayan, nag-a-apply lang po doon sa kanilang sariling ahensya. No? In the case of the Senate, meron silang sariling Senate rules. Sa House, meron din pong ganun. So, yun po yung nasusunod sa kanila. Mukhang hindi po nag-a-apply sa kanila yung usual na rule na no work, no pay. Kasi ang ating pong mga mababatas, by the nature of their work, they are deemed to be performing their job 24 hours a day wherever they are. Ganun po. Unless they are specifically required to be present. Pero hindi po natin alam kasi kung ano po talaga yung nangyayari dyan sa Senado. In the light of the absence of a senator. Hindi mo natin alam kaya mahirap pong mag-comment, no? Kung mag-a-apply ba sa kanila yung rule nila o yung usual rule sa government na no work, no pay. Opo, pero meron ho bang kapangyarihan ng CSC2 halimbawa po to coordinate with them, or meron ho bang lumapit from Senate or Congress na parang dapat ho yata ay pantay-pantay tayo sa mga kawani ng pamahalaan? Wala pa po akong alam na lumapit sa amin tungkol dyan. Pero ang masasabi ko lang po dyan is para po talaga maging strictly pantay-pantay, no? Yung pamantayan na ginagamit sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Kahit saan pa mga ahensya yan, legislative, executive, or judiciary, constitutional commissions, local government units. Kailangan pong siguro kailangan may batas, no, na pagtitibayin yung ganung pamantayan, yung equal application of existing rules to all. Para wala akong magsasabi na kasi kami dito, exempted kami dyan. Meron tayong pagsasaligan na isang batas para sabihin na yung pamantayan dito sa isang opisina ay applicable din po sa kanila. Opo, salamat po, Attorney. Opo. Attorney, dito naman sa usapin ng meron po kasing nahuli na naglalaro ng computer games. Saan? Santos, sa Tuguegarao City Hall. Ano po ba ang malinaw na pulisiya ng CSC tungkol po sa paggamit ng computer o ng mobile devices para po sa personal na aktibidad gaya po ng paglaro habang nasa oras po ng duty ng kanyang trabaho? Naku, marami pong nilabagyan, no? Kung sakaling mapapatunayan na talagang during office hours, imbis na nagtatrabaho ay naglalaro sa kanyang computer, ay pwede po yung pumasok sa offense na una-una kung meron silang internal rules, no? Violation of reasonable office rules and regulations. Pangalawa, kahit walang internal rule, pwede pong pumasok yan doon sa offense na conduct prejudicial to the best interest of the service. Ito po kasing offense na ito, nag-a-apply sa lahat po ng aksyon na kung saan you are depriving the government of a committed service for which you are being paid. Hindi ba kaya ka nasa gobyerno, pinapasweldo ka, ang assumption ay nagtatrabaho ka, you are serving the people. So kung ang ginagawa mo ay pansarili mo during office hours, lalabas prejudicial to the service yan. At medyo malaking kasalanan po yan kasi ang conduct prejudicial to the best interest of the service is considered a grave offense. Yung unang offense po niyan, ang punishment po diyan ay suspension, no, from 6 months and 1 day to 1 year. At ang pangalawang offense po niyan, pwede ng dismissal from the service po yan. Opo. Pero ito hong empleyadong ito po ay nakausap nyo na po ba o meron na po bang investigasyong ginawa po ang CSC? Wala pa po. Wala pa po kaming alam kung meron hong nag-file ng complaint dyan or kung ito po ay na-report sa aming kung ano man tanggapan. Kasi since Tuguegarao po yan, meron naman po kaming regional office doon, yung aming CSC Regional Office number 2. Kung meron hong magpa-file ng complaint dyan, pwede pong idulog doon sa regional office namin doon. Opo, at action na naman po yan. Opo, hindi po ito parang pwedeng motopropyo investigation, attorney? Kung meron ho kasing report na
at ebidensya na nagpapakita na talagang ginawa po yan ng empleyado na yan, pwede pong yan, imbestigahan motu proprio. Pero hindi ko alam sa aming Regional Office Number 2 kung meron na silang report na natanggap tungkol dyan. Motu proprio, ibig sabihin maski walang complainant. Correct. Pero dapat meron ho kaming pagbabasihan ng investigasyon na gagawin. Meron po bang pananagutan, attorney, yung kanyang immediate supervisor o yung heads of office dahil nga po dito, no, nahuli po siya naglalaro habang naka-duty? Meron kung tinolerate niya. Kasi pagka ikaw ay head of office, part of your responsibilities is to instill discipline within your jurisdiction. So kung nakikita mo ng meron kang mga tauhan na imbis na nagtatrabaho ay naglalaro ng computer games, may violation na yun, tinolerate mo pa, pwedeng ikaw naman maging liable for neglect of duty or refusal to perform an official duty. So, hanggang saan po yung parusa o yung sanctions po na pwede pong kaharapin neto pong kanyang immediate supervisor at nung empleyado na nahuli pong naglalaro habang naka-duty? Okay. Nasabi ko na po, yung sa empleyado, it's either violation of reasonable office rules or conduct prejudicial to the best interest of the service. Na-discuss ko na rin po kanina yung posibleng penalty. Sa immediate superior naman po, dalawang possible offenses din dyan. It's either neglect of duty or refusal to perform an official duty. Now, bakit neglect of duty? Kasi meron siyang obligasyon nasawatain yun o pigilan yun. Or direct the subordinate to stop paying and instead focus on working. Kung hindi niya ginawa yun, merong negligence sa kanya. Kung hindi man negligence yun, kasi ang negligence, ang definition natin, want of care as required by these circumstances. Kasi pwede niya sabihin, kasi hindi ko nakita, di ba, hindi ko naman, wala naman nag-report sa akin, pwedeng pumasok yung negligence, ibig sabihin, hindi mo sinusupervise ng maayos, di ba, yung mga subordinates. Now, assuming na alam niya talaga, tapos hindi siya kumibo, wala siyang ginawang step, pwedeng pumasok yan sa offense na refusal to perform an official duty. Yung offense po na yon, yung dalawang offenses na yon, ang penalty doon ay 1 month and 1 day to 6 months suspension for the first offense. At ang second offense po ay dismissal din from the government service. Opo, paano naman po kung ang isang kawani po ay naglaro ng computer games o nanood ng ay short film o kung ano man Netflix habang siya po ay kumakain, kumbaga po parang break time. Okay lang po ba 'yon sa loob ng opisina? Well, alam niyo po yung break time. Assuming, kasi di ba no-noon break policy tayo sa gobyerno. Pero yung no-noon break, ibig sabihin, hindi siya i-deprive ng kanyang karapatan na mananghali. Dahil alam niyo na, kailangan naman talaga ng mga tao na mananghali. Pero dapat merong sistema yung opisina na kahit nananghali siya, tuloy-tuloy yung service. Kaya pwede siyang i-relievo pwedeng maaga siya mananghali, may papalit sa kanya para tuloy-tuloy. Now, assuming na habang siya ay nanananghali, nanonood siya ng Netflix o kaya kung ano man, ginagamit niya yung gadget sa pang personal. It depends po. Kung yung ginagamit niya na gadget para manood ng Netflix ay personal na gamit niya, such as cellphone, o kaya meron siyang personal na laptop, doon siya nanonood during his break, na hindi naman siya talaga nagtatrabaho, palagay ko po walang nilabag doon. Kasi hindi naman siya gumagamit ng private property at hindi na siya expected na magtrabaho at the time that he is enjoying the break. Pero kung gumagamit siya ng officially issued gadget, computer or cellphone, kung officially issued sa kanya, baka po magkaroon po ng offense dyan. Kasi meron din tayong patakaran na all government properties should be for official use only. Okay. Hindi lang ho sasakyan ng for official use only, pati ibang gadgets, mga gamit na pang-gobyerno. Kasi ang lahat ng government properties are supposed to be devoted for official use. Pag ginamit mo yan sa pansarili mong gamit, meron pong kaakibat na accountability dyan. Opo. Attorney, minsan nakakita ko ng mga government, mga red plate ng mga sakyan sa mall. Oo, pag ganun po, paano sinusundo po yun? Yung anak sa eskwelahan. Di ba may mga ganun po? Yun nga ho, mahigpit na pinagbabawal dyan. Kasi government property yan o government property siya mga sasakyan. Hindi mo pwedeng gamitin yan sa personal na kadahilanan. Kaya po yan, papasok yan sa violation ng Republic Act 6713.
o yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. At yan po, ang pwede hong maging penalty dyan sa unang pagkakataon ay another suspension din po yan, 1 month and 1 day to 6 months for the first offense and dismissal for the second offense. So dapat tatandaan ng mga kasamahan natin sa gobyerno, lahat ng government properties for official use only. Kasi hindi magandang po yan, imahin ng isang public servant na yung kagamitan na supposed to be ginagamit para pagsilbihan yung ang publiko ay ginagamit mo pala sa iyong pansariling kapakanan. Dapat hindi. Pag nasa gobyerno ka, pag gumamit ka ng government properties, dapat para sa kapakanan ng taong bayan yan. Kaya for official use only po yan. Apo. Attorney, dahil ilang araw na lamang magpapasko na, meron po ba mga alituntunin ang CSC hinggil po sa pagdaraos sa mga Christmas party ng ating government workers? Opo. Unang-una, hindi po dapat magarbo yung pagdaraos ng Christmas party. Unang-una sa government, sa Code of Conduct natin, dapat, di ba, meron tayong part of the norms is simple living. Dapat papakita tayo ng kasimplihan sa publiko. Kasi hindi ho magkakaroon ng magandang imahe pa rin ang gobyerno dyan kung lavish yung celebration ninyo, pera ng taong bayan yung ginagamit, no? So dapat simple and just enough to celebrate, no, the occasion. Pangalawa, again, do not use government properties for activities that are personal. Kasi po yung Christmas party, year-end activity po yan eh. Kino-consider din po yan na official, kaya inaalaw po yan. Pero pinagbabawal po ang pag-consume ng liquor. No? Personal po yan. Even if you are celebrating, holding parties, bawal po mag-inuman na gagamitin ang office premises. Meron pong dyan, patakaran. No? So, pangatlo, bawal din pong i-interrupt yung service just because you are partying. May party kami, kliyente, bumalik ka na lang bukas. Bawal po yun. Dapat tuloy-tuloy pa rin yung service. Kahit nagpa-party kayo, dapat merong maiiwan doon that will continue the rendition of service. At susunod po, bawal po tumanggap ng regalo sa mga kliyente. Isang malaking kasalanan po yan. No gift policy, no? Absolute po yung prohibition if the gift will come from a client or a person with transaction in your office. Pagka po siya ang magbibigay ng regalo, tanggihan niyo po yun dahil kahit anong amount, no, regardless of the amount, pag galing sa kliyente ang regalo, bawal na bawal po yan. Okay, kaya yung iba po, meron po mga government offices humihingi pa ng sponsorship sa mga kliyente nila eh. Sabi, may party kami, pwede bang mag-sponsor ka ng lechon, mag-sponsor ka ng pang, gift o pang-premyo sa raffle. Naku, bawal na bawal po yan. Maganda na pong ma-remind natin yung ating mga kasamahan sa gobyerno. Do not accept gifts from the client. Yung sponsorships po is a form of accepting gifts. In fact, hindi lang accepting yun, you even solicit, di ba? Correct. So acceptance of gifts, solicitation from clients is also a mortal sin. Tsaka yung pangungutang sa kliyente is also a mortal sin. So lahat po na ito, dapat natin isaalang-alang at alalahanin even if we are celebrating the season. May nasampulan na ba, attorney? Meron na po, kaya lang I do not have the data. No? Meron na pong mga kaso dito sa amin, no, na naparusahan dahil tumanggap ng regalo from clients. Opo, pero bukod po sa iyan ay specific prohibition, no, na nasa Code of Conduct. Nasa ano rin po yan eh. Nasa ibang rule, yung rules on administrative cases in the civil service. So marami pong pwedeng gamitin na legal na batayan para idisiplina o parusahan yung mga kasamahan natin sa gobyerno na tumatanggap po ng regalo from a client. Opo, pero pwede naman pong bumati ng Merry Christmas po sa mga kliyente. Basta wag lang hong mag-insinuate na Merry Christmas and then he is asking, parang hinting that he wants something. Opo. Parang kasi alam niyo, yung palad pag nasa gobyerno ka kasi, it's not enough that you are clean,
you should also appear to be clean. Ibig sabihin, beyond suspicion. Yun. Kaya kung halimbawa, babati ka ng Merry Christmas, pero based on your body movements, meron ka palang hinihingi na something. From that, yung Merry Christmas mo is not just Merry Christmas. So it may put you in trouble. Kaya po yung ibang head of agency, nagpo-prohibit na rin sila huwag tayong babati ng Merry Christmas. Sa airport po dati, bawal yan, di ba, attorney? Opo, kasi meron pong doon, merong suspicion na nagme-Merry Christmas yung mga airport personnel, pero yung Merry Christmas na yun, nanghihingi pala ng aguinaldo. So that's a form of solicitation. Para makaiwas sa suspicion, pinagbawal po nila. But yung pagbati na galing lang sa puso dahil gusto mo lang, wala naman pong masama doon. Everybody's greeting each other Merry Christmas. Huwag mo lang samahan ng ganong insinuation. Huwag mo lang bigyan ng envelope na pula. Isa yun, solicitation po yun. Opo. Thank you po, attorney. Opo, Commissioner, Assistant Commissioner. Opo. God bless po. Yes, maraming salamat po sa pagkakataon and God bless. At Merry Christmas Merry po sa inyong Christmas. dalawa. Yan, Wala pong insinuation. Thank you, attorney. Maraming salamat. Ang galing magpaliwanag ni Commissioner